Yan, narinig yung tunog. Bato talaga siya, parang black pearl. Ay, minsan pala, no, sa tao pala, nasa tao pala yung black pearl. Yan. Oo. Yan ang nagkukos sa kanya ng pain. Bato po yan. Akala niya kasi sa si Darna. Oh, salamat, Ma'am Tin. Ay. Sinabing abdo or gallbladder, alam niyo po ba kung ano ang function at kung saang lugar ang ating gallbladder? Kung tinawag naman itong cholecystitis or na-diagnose po kayo na may cholecystitis, ito po ay isang uri ng inflammation or pamamaga ng abdo. So therefore, what is cholecystitis? Marami sa ating mga kababayan, Dok, pareho ba ang yung tinatawag na cholelithiasis sa cholecystitis? So, pareho pong organ yon, pareho pong gallbladder yon, pero po yung cholecystitis is specifically, okay, problema sa ating gallbladder, yung isa naman po, bato sa ating gallbladder. But before tayo mag-move forward sa ating discussion, kailangan po muna nating alamin, sinasabi po natin ito ay pamamaga ng abdo. Kung makikita nyo po sa screen ninyo, yan po ang itsura ng gallbladder natin. Ang gallbladder po natin ay nakalugar or nakalocate po yan sa inferior side, sa bandang likuran po, bandang ibaba ng ating atay, particularly po sa right lobe ng ating liver. Okay, kasi po ang liver natin may right side at meron pong left lobe. Ito po yung maliit na part. Okay, nandoon po siya sa bandang ibaba, sa bandang likuran. It's a small pouch-like organ in the upper right part ng ating tummy. It stores bile. So yung pong likido na bile na kailangan pong natin pag tayo ay kumakain ng mamantikang pagkain para po ma-emulsify ang fat at ma-breakdown yung fatty foods na kinakain natin, naglalabas po ang gallbladder natin ng bile. So ayan po, from the gallbladder going down to cystic duct, okay, papaba po sa common bile duct, papasok po yung bile dito sa ating second portion ng ating small intestine, which is the duodenum, or yung tinatawag na connection niya sa pancreatic duct, malapit po sa pancreas. Kaya po, yung mga pasyenteng may problema sa gallbladder or sa pancreas, sometimes ino-observe din natin yan kasi maaari pong mablock yan. So ngayon pong naintindihan ninyo or nasabi natin ang tungkol sa gallbladder, pag po sinabing cholecystitis, ito naman po yung na-inflame. So ito pong green part na ito, may inflammation pong nangyari. So kung may inflammation po, may pamamaga na nangyari po sa ating gallbladder. So ang gallbladder po, yan po ang itsura niya. Kung nagkaroon po ng inflammation siya or pamamaga, isipin po natin saan nagmumula yung pamamaga.
ng gallbladder natin. Okay? So kung mapansin po, karamihan po ng pamamaga ng gallbladder or yung tinatawag na cholecystitis ay dahil po sa gallstone. Meron pong namumuong stones or bato dyan sa loob ng ating gallbladder. So around 95%, okay, gallstone. Around 10 to 20% po ng adult population, high-income countries ang merong problem ng gallstone na yan. And because of the build-up ng bile na ginagawa ng ating liver na napupunta at nasustore dyan sa ating gallbladder. So bile duct problems, pwede rin po kagaya po ng mga tumors, serious infections or illnesses, and certain diseases. This can all lead to problem dito po sa ating gallbladder. Pero ang number one pong cause ng cholecystitis ay dahil po sa formation ng bato sa apdo. So very clear po tayo doon sa condition na yon. Okay, so having said that, kung meron po tayong pamamaga doon sa ating gallbladder, yung tinatawag na cholecystitis, at sinasabi po natin, based sa pag-aaral, based po sa research, na ang pinaka number one cause po nitong cholecystitis na to or pamamaga ng atay ay dahil po sa mga na-form na bato or gallstones. Meron pong dalawang klaseng gallstones. Okay? Para po sa mga viewers natin, meron po tayong tinatawag na cholesterol stones. So karamihan po, more than 50% because of the cholesterol na nakakain po natin, na nasa pagkain natin. Yung iba naman po dahil pigment stones naman. So dalawang uri ng stones, either cholesterol kung mahilig masyado ang kababayan natin sa cholesterol, or sometimes pigment stone due to bilirubin calcium salts. So ayan po ang itsura or dalawa klaseng gallstones nandyan. So ayan po yung itsura nila. Kung ito po ang gallbladder natin, yan po ay isang uri ng dami, di ba? Cholesterol stones, they are yellow in color and composed mainly of undissolved cholesterol. So kung napapansin niyo po, yung kaninang pinakita natin structure ng ating gallbladder, yung loob po niya dapat bile ang nandoon. Kaso po, mahilig tayong kumain ng mamantikang pagkain at maari pong magbuo yun at mag-lead siya into a cholesterol stone. So isang uri lang po yan dahil binanggit po natin may pigment stone din. So ayan po ang itsura, sobrang dami ng stones. Or maari pong pigment stone naman, lakihan natin. Kung pigment stones naman, ayan po ang itsura. Kung ito po ang gallbladder, doon po sa lumen or doon sa loob ng gallbladder ng ating pasyente, ay ganyan po ang itsura kung pigment stones sila. Dark brown or black stones, usually bile containing po yan with too much bilirubin. So ayan po, at least meron po kayong idea kung kayo po ay masasarap ang kinakain ninyo, matataas ang mga fat content, matataba ang mga content na kinakain natin. Baka po isa yan sa mga stones na mag-form dyan po sa loob ng gallbladder ninyo. So having said that, hindi naman po lahat ng patient na mayroong bato sa abdo ay makakaramdam na po kaagad ng simptomas. Or yung iba, meron pong mga bato sa abdo na walang simptomas na nararamdaman. Nakikita na lang po yan upon abdominal ultrasound. Nagpa-ultrasound tapos nakita doon sa ultrasound ay meron pala siyang stone sa kanyang gallbladder at wala siyang manifestations. Kaso po pag yung stones na yan ay bumara at nagkaroon ng obstruction, nagkaroon ng bara doon po sa daanan, mamaya papakita natin, doon na po magli-lead ng mga simptomas. Kagaya po ng mga sumusunod. What are the symptoms of cholecystitis or pamamaga ng abdo? Ayan po. So, mapansin nyo po dito is a severe pain. Okay? Severe pain in the upper right side or central of the abdomen. So mapapansin nyo po na bandang taas, malapit po sa liver dahil pinakita po natin kanina kung saang lugar siya. Yung pain po, nag-spread siya from right shoulder or sa back. Okay? Tandaan nyo po yan kung may sumasakit po sa inyo sa right upper quadrant po ninyo at ang pananakit ay tumatagos hanggang sa likuran nyo or doon po sa right shoulder, sa right na balikat po ninyo, suspect that it might be a gallbladder problem. Okay? So aside po dyan, meron din pong tenderness
yung abdomen natin. Pag tinignan ng doktor o pag nakapapo ninyo, medyo masakit ang abdomen. Tapos nagkakaroon din po ng nausea, nagkakaroon po ng pagsusuka at nilalagnat din po yung patient natin. Tandaan nyo po, ang pain na mararamdaman ng patient na mayroong cholecystitis or nagkaroon ng bara sa abdo ng patient natin o pamamaga, sobrang sakit po. Hindi nyo po matitiis yan, kailangan nyo pong mapunta sa hospital. Okay? So mamaya, babanggitin naman po natin yung treatment ng gagawin. So clinically, ano pong makikita natin sa pasyente natin? The specific type of pain is we call it biliary colic at sobrang sakit na mararamdaman ng patient natin. And karamihan po ng pasyenteng sumasakit ang kanilang right upper quadrant pain or sa kanilang tummy, it follows by a fatty meal. Sobra pong mamantika ang dinner ninyo, sobrang mamantika ang inyong lunch. Okay? Or katatapos nyo po naki-attend ng party at sobrang fatty ang nakain nyo. Puro lechon, sisig, mga fried, lahat ang mga kinain ninyo. Maari pong mag-induce yan, yung gallbladder nyo po mag-contract ng mag-contract. And then leading to pain. Okay? And the pain, sometimes it's localized doon sa right upper quadrant po ninyo or doon sa epigastric, parang sinisikmura kayo. And then, yung pain po na magsisimula po sa right upper quadrant pain ninyo, sa right side po ninyo, at para po siyang umaakyat hanggang sa balikat po ninyo, hanggang sa likuran. Okay? So, ayan po, lakihan natin ang picture. So, as I have mentioned, you've been eating a lot of fatty meal at nagkaroon po ng possibility na mag-form ng stones doon po sa loob ng gallbladder ninyo. At ang gallbladder po ninyo ay nandoon sa likuran ng ating liver, doon sa bandang ibaba. So ang mangyayari po, dito po sa stones na ito, syempre po, depende sa laki ng stones. Syempre, hindi rin po naman natin makikita kaagad kung gaano po kalaki ang mga stones na nandiyan unless na pa-ultrasound tayo, abdominal ultrasound at tinignan. Ito pong loob ng ating gallbladder. Ngayon, kung ang stones ay medyo malalaki, less likely po na mapumasok siya dito sa ating cystic duct, okay, or the common bile duct pababa para po mag-produce ng obstruction. However, kung ang mga stones na nakita natin ay maliliit na stones, okay, yan po ang mas nakakatakot dahil sa liit nila maari pong magbara dito po sa flow ng bile mula sa cystic duct. Okay? Kasi po makipot ang daanan na yan, okay, hanggang pababa sa common bile duct, hanggang pwede pong magbara dito sa may ampulla. Okay? Ito pong opening dito papasok sa ating bituka, sa second part ng ating bituka, ng small intestine, at doon po magkaroon ng obstruction. So tendency, magkakaroon po ng problema sa pancreas din, kasi po ang pancreas nandito sa side na ito. Ito po. Okay? So kaya po, pag mayroong problema sa gallbladder, tinitignan din po ang pancreas. Or kung ang problema ay sa pancreas, tinitignan din po ang gallbladder at saka po yung liver. Kasi connected po ang mga structures na yan sa ating GI tract. So tandaan nyo po, dito sa part na ito, kung meron pong, as I have mentioned po kanina, may mga pasyente po na may mga stones sa kanilang gallbladder, asymptomatic, wala pong simptomas na nararamdaman. At malalaki yung mga bato, okay, na nandiyan sa gallbladder. Kung ito po ay maliliit at nakita na maaring ito ay mag-cause ng obstruction, usually po may ginagawang treatment na dyan. Hindi na po natin hinihintay minsan. Okay, unless otherwise medyo malaki ito na hindi po siya magpa-pass out dyan. So depende rin po sa laki o sa liit ng mga stones na nandiyan po sa loob ng gallbladder at kung saang lugar yung mga stones. Kagaya po na nakikita nyo sa picture na mayroong pong maliliit na stones at maari po silang sumama sa flow ng bile at magbara dito po sa daanan mula sa cystic duct, okay, dito sa taas at mula papunta dito sa common bile duct papasok sa small intestine ng ating pasyente. Okay, moving on. What are the risk factors? O yan. Ito po mga risk factors na ito po yung nagbibigay ng
kung mataas ang tsansa natin magkaroon ng cholecystitis because we don't want. Karamihan po ng mga Pilipino masasarap ang diet, mahilig sa mamantika, papasok na po ang Christmas, bare months na tayo, so ayan na naman, puro mga handaan, puro parties na naman. Lagi natin nakakalimutan yung paalala, watch out sa ating diet, eat and drink in moderation po, lagi. Kaso minsan nakakalimutan po natin yon. Pag nagkaroon na tayo ng sakit, doon na tayo magsisisi. Doon na po tayo magbabagong bigla ng lifestyle. Pag wala tayong nararamdaman, sige, go on lang tayo, di ba? Kaso pag may nararamdaman na tayo, o yun, magtataka na tayo, ano na nangyayari sa system natin. Okay, in terms of the risk factors, kababayan, number one, in terms of age and yung sa gender po, it increases throughout life. But ito po ay predominantly common and affect individuals ng middle to older age. Yan, sa mga bandang 40 years old and above. So marami po sa mga viewers natin ang affected dito. Kagaya rin po, mataas ang tsansa kung kayo po ay mga kababaihan. So mga female viewers, watch out for this case ng cholecystitis. Hindi lang po ito pang babae, pero din po sa mga lalaki. Kaso nga lang po, mataas ang risk ng mga kababaihan. Significant association also doon po sa may mga problem sa kalakihan, kagaya po ng metabolic syndrome or obesity. In short, yung po mga overweight sa atin, masasarap kumain, masasarap ang kinakaing pagkain, so at risk po tayo dyan, lalo na kung masyadong mamantika ang kinakain po natin. Okay. For environmental factors naman, kasama din po yung estrogen exposure. Kung kayo po ay gumamit or gumagamit sa kasalukuyan ng mga oral contraceptives, okay, at kung kayo po ay buntis, may risk din po dyan. Increases the expression of the hepatic lipoprotein receptors, which will stimulate yung hepatic HMG-CoA reductase activity. So factor din po yan. And as I have mentioned po kanina, yung obesity o medyo kalakihan tayo, kung tayo po ay may 30 kilograms per meter square na BMI, at risk din po tayo. At saka po yung mga kababayan natin na mabilis magpapayat, yung rapid weight loss, yung ang dami pong iniinom na gamot or within a month or within 3 months, gusto bagsak po kaagad ang katawan dahil po isang cause or yung risk, tumataas po kung kayo po ay mabilis magbawas ng timbang sa mga nagda-diet na pasyente. So you need to have losing weight very, very slowly because we don't want na ito po ang maging side effect ng pagpapapayat po ninyo. Okay? Aside from that, meron din pong acquired disorder, kagaya po ng may mga abnormality sa gallbladder, okay, or hereditary factors, kagaya po ng mga genes dyan sa ating katawan natin, kagaya sa liver, okay, and so on. Question now is, how can cholecystitis be prevented? Mapiprevent po ba natin ito? Mapiprevent po ba natin na hindi tayo magkaroon or kung meron tayong hindi lumala or hindi na tayo maoperahan? Kung nandiyan ng mga gallstones, kung wala naman pong simptomas na nararamdaman at hindi nagkakos ng fever, hindi nagkakos ng jaundice, nandiyan lang siya, pabayaan lang natin dyan, observe lang. Okay? Unless otherwise ito po ay mag-lead into some problems or bumara dyan po sa daluyan ng bile. How to prevent? Number one, don't skip meals because skipping meals or fasting, yung pong mga nagfa-fast sa inyo tapos hindi naman po alam kung paano yung fasting na dapat gawin, can increase the risk of gallstone. Sabi natin kanina, yung pong pagpapapayat, okay, isa pong factor yan. Ngayon po kung kayo po ay nag-skip ng meals madalas, hindi kayo kumakain on time, okay, it might lead to this problem. So, i-consider po natin yan. So, eat po tayo small frequent feedings. Huwag po tayo magfa-fast. Okay? Ito, yung losing weight very slowly because rapid weight loss can increase the risk of gallstone. Because gallstone, yun po ang pangunahing dahilan bakit po nagkakaroon ng cholecystitis or pamamaga ng ating gallbladder. Next one, we need to have the options of eating healthy. Okay? Lagi naman pong sinasabi yan, but again, it would be very difficult po na
sa ibang mga kababayan na to eat more fiber foods, fruits, vegetables, and whole grains because minsan hindi po natin nakasanayan or sometimes we don't want to eat this products or food, mga produce, di po ba? So ngayon, medyo sayanayan po natin ang sarili natin sa mga pagkain na yan. Okay, and maintain a healthy weight because obesity and overweight, yung po may mga kalakihan sa atin, this would lead to increased risk of gallstone. We need to work and achieve a healthy weight by reducing the number of calories na kinakain po natin and increasing the amount of physical activity na pwede po natin gawin. We do exercise sana, lakad, brisk walking, we do swimming, biking, kung ano po ang exercise na pwede po sa inyo. Because exercise, dagdagan pa natin sa food natin yan, a healthy lifestyle, healthy living, plus exercise and moderate eating, it would help a lot. Hindi lang po sa gallbladder, hindi lamang po sa problema sa cholecystitis, but also yung pong 3 factors na binabanggit natin on how to prevent, sasama din po yung fatty liver. Okay? At syempre, yung pong organs na nandyan, as I have mentioned, nandyan po ang pancreas o yung lapay, nandyan po yung gallbladder or abdo, at saka po yung atay natin or liver. So, yan po kasi interconnected. Syempre, nandyan din ang stomach, pero kung kailangan po natin gawing healthy itong mga organs na to because ito pong mga organs na to napaka-importante sa katawan natin at dapat healthy sila, bawal silang magkasakit, di ba? Because kung ma-alter ang function nila, kagaya po ng gallbladder na pinag-uusapan natin ngayon, ayan, magli-lead po into another problem. Yung problem sa gallbladder, maaring maapektuhan yung ating pancreas, maaring maapektuhan din yung liver and so on. Lalo na po kung papabayaan natin. Okay, in terms of treatment, mga viewers, ano ba ang treatment dito? So pakinggan nyo pong mabuti ang treatment natin because for cholecystitis, ang treatment po dito dahil in pain ang patient natin, dalawa pong klase yan. Either medical treatment or surgical treatment. So depende po kung sa size ng stone, sa extent ng pamamaga ng gallbladder, kung maraming stones dyan, or kung bumara, depende po kasi sa pathology. Depende po kasi kung ano ang nag-cause ng cholecystitis. Hindi naman po pwedeng operahan ka agad or hindi naman po pwedeng medical ang treatment natin. So, kailangan po muna natin malaman ang kondisyon ng patient natin in terms of the symptoms na nararamdaman ng patient natin at mga blood test na pwedeng i-request ng doktor or ultrasound na pwedeng i-request ng doktor. Okay, in terms of medical, dahil po in pain ang patient natin, it would require hospital admission. So pag nagstay po sa hospital ang patient natin, kasi po ang kailangan gawin kung namamaga, we need to control the inflammation doon po sa abdo. So pipigilan po ang pamamaga. Siyempre kung nasa bahay ka, hindi nyo naman po magagawa na pipigilan yung pamamaga ng gallbladder. So definitely you would be admitted sa hospital. Okay? And pag nasa hospital po kayo, you may not be allowed to eat or drink in the first few hours or minsan overnight. Di kayo papakainin. Because po, para po ma-relieve yung inflamed gallbladder. Kasi po, pag kumakain tayo, yung mga organs, nagsisecrete ng mga enzymes yan, nagsisecrete po ng mga juices yan, and so on. Eh, syempre, kung kakain ka, o di masistimulate po sila, para hindi sila ma-stimulate, huwag munang kumain. Yun po yung ginagawa sa hospital. Same din po sa pancreatitis. Pinapahinga muna para ma-relieve yung pancreatitis. So, sa trabaho niya, sa work niya, or sa stress na naidulot natin. Similar sa gallbladder, and so on. So, sasabihin ng doctor po sa inyo, i-order, NPO muna yan. Hindi muna siya kakain ang patient natin for ilang hours. Depende po sa observation ng doktor. Depende rin po sa inflamed gallbladder or sa pamamaga ng abdo. Siyempre, matatakot ang patient natin. Hindi ako kakain, magugutom po ako, etc. Hindi po. Dahil po, kailangan nyo ng fluids. Yung pong fluids na yun, yun yung swero. Isuswero po kayo sa hospital para po yung electrolytes ninyo and nutrients would be papasok sa ating ugat. So, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kahit po hindi kayo kumakain, may mga energy naman na nasusustain at mga electrolytes dahil po nasa swero kayo.
Okay? O syempre, kung nasa bahay po, hindi naman natin magagawa lahat yan. And then, magbibigay po ng antibiotics ang doktor din kung meron pong infection na nagkukos ng pamamaga ng abdo. So again, para po mawala yung stress ng liver o yung gallbladder natin o yung pancreas natin, sama-sama po yan. So wag munang kakain yung patient natin. Okay? Nothing per orem muna. Bibigyan ng swero, magbibigay ng antibiotic. Yung antibiotic po, maaari pong padaan sa swero yan. Magbibigay din po ng pain medication. And if in case, bababa po yung nararamdaman ng patient, hindi po sasakit yan, mawawala po yung pain, etc., etc. And again, there might be some cases na kailangan pong gawin yung procedure para po ma-remove yung stone. Kung may block po dyan, may blockage, may obstruction, doon po sa cystic duct, kaya doon po sa picture na nakikita ninyong kulay green, kung meron pong pagbabara dyan, maaari pong tanggalin yung pagbabara. Minsan parang laparoscopic surgery or sometimes ERCP, endoscopic retrograde na procedure ang gagawin dyan para po parang sinusungkit nila yung stone. Depende po kasi kung nasaan yung stone upon ultrasound. So titignan po kung bumabara ba or nasa loob po siya. Or a gallbladder drainage. Tatanggalin po yung nasa loob or problem ng gallbladder para po hindi mag-cause ng pain. Okay? If in case nag-fail po ang medical management, talagang sobrang pain at yung bato ay nakabara doon sa cystic duct, for example, or any parts of doon sa may gallbladder natin kanina doon sa flow of bile, then we would resort to surgical management or surgical treatment. Dito po sa surgical treatment, anong gagawin? This procedure, yung tinatawag na cholecystectomy, this would be the removal of the gallbladder. The timing of surgery depends on the severity of the symptoms ng patient natin. Hindi naman po yung gusto mo magpa-opera ngayon, papa-opera ka na kasi hindi naman siya nagkukos ng obstruction. Kaya po minsan nagiging elective surgery. Pag po naman sobra-sobra yung pain, very severe ang nararamdaman ng patient, then we would lead to emergency cholecystectomy. Okay? Sasalang po siya kaagad. And your overall risk of problems during and after surgery, syempre, meron din po yan. So even without your gallbladder, marami din po nagko-question sa atin na, Dok, makakakain pa ba ako? Makakadigest pa rin po ba ako ng mga kinakain ko even without a gallbladder? Yes. Okay? Even without your gallbladder, you can still digest food. Ang mangyayari lang yung bile, okay, na ilalabas ng manufacture ng liver, diretso ka agad doon sa second part ng ating duodenum or doon sa ating bituka. So, iba-bypass po niya kasi wala na po yung gallbladder natin. Same din po, pag natanggalan na po kayo ng gallbladder, okay, so example lang po example, inopera na po itong gallbladder na ito, kung tatanggalin po ito, so syempre, wala na po, hindi na po babalik ulit si gallbladder, okay, kasi iisa lang po yan. So pag tinanggal ang buong gallbladder, so automatic, hindi na po babalik si gallbladder. Kung ang stone naman ang tinanggal, like for example, meron pong stone na nandito sa loob o bumara dito, maaring yung stone lang po ang tatanggalin, pero yung buong gallbladder nandoon pa rin. Or maaring sinungkit nila or dinrain nila at tinanggal po yung laman, ay baka yun lang pong laman niya ang tinanggal. Not necessarily tinanggal buo yung gallbladder ng ating patient. So that's why it's important po kung kayo po ay maooperahan ng inyong mga surgeon, please ask them. Wala naman pong masamang mag-ask, okay? At tignan niyo po yung procedure na gagawin sa inyo. Kung ang procedure po is cholecystectomy, removal of the gallbladder, so ibig sabihin, tinanggal ang gallbladder. Kaya po yung mga nagtatanong sa atin, kung babalik pa si gallbladder, hindi na po babalik si gallbladder. Unless otherwise, ang kinuha lang po sa inyo yung stone or minsan may mga iniinom na nadidissolve yung mga stones. Pwede po yun. Kaso nga lang po, kung malaki siya, na-dissolve siya or minsan yung shockwave na ginagawa, magiging fragments yung stone na nandiyan sa gallbladder. At binanggit natin kanina, kung malaki siya, less likely na nagkukos siya ng obstruction. Pero kung sinackwave mo siya,
nag-fragment siya, maliliit na stones dahil po parang pinasabog siya. Liliit po yung mga stones. Pag maliit ang stones, mas mapanganib na magkaroon ng obstruction doon sa ating gallbladder. Okay? So, I hope sana nag-enjoy po kayo sa ating discussion tonight tungkol sa cholecystitis, tungkol sa pamamaga ng apdo. Sana po yung mga viewers natin, kung may mga kakilala kayo, may mga kamag-anak kayo, please do share this episode. You can also like this one, or kung may mga comments kayo, please do put your comments. And also, I'm inviting all the viewers na live po tayo sa ating platforms, both YouTube and Facebook. Dito po sa YouTube natin, live tayo every Wednesday, Friday, and Sunday. 9:30 po ng gabi, Philippine time or Hong Kong time. Yung po mga bago dito, don't forget to follow us, ha? And then, live din tayo minsan, or sometimes may mga discussion tayo sa ating Facebook page, Health Talk by Dr. Mike. Diyan naman tayo every Tuesday, Thursday, and Saturday. We entertain different kinds of questions. Yung nagbe-message sa atin sa ating Facebook page. So, namimili tayo. Mga katropa, inayayahan po namin kayong manood sa kay Dr. Mike sa kanyang mga platform sa Facebook at saka sa YouTube para po mas marami kayong malalaman tungkol po sa mga other concerns po pagdating sa mga medicals, terms and issues and mga diagnosis. Ligtas po ang may alam, kaya kayo na po ang mas mismong mag-check dito sa kanyang mga platforms at sa mga information na binibigay po niya. For the meantime, panoorin po natin ang kabuoang kwento po dito po sa ating case study na kung saan siya mismo ang naka-experience dito po sa sinasabi na tinatakil ni Doctor para po maintindihan natin ang kabuoang kwento po dito po sa cholecystitis na sinasabi ni Dr. Mike. Ang case study for the day ay isa sa mga officers po ng Kabalikatan International Association Incorporated na walang iba kundi si Ma'am Telma. Si Ma'am Telma po ang nakaranas po na matinding pananakit po doon sa part sa sinasabi ni Doc Mike na lower part of the breast, and then gumapang po ito hanggang sa likod na akala lang natin ay simpleng heartburn lang siya. Kung yun pala ay meron na pong underlying causes po kung bakit po nananakit at nakakapagdigay po siya ng something like mapait or sobrang pain na po ang naranasan niya sa panahong ito. Panoorin po natin ang buong video at don't forget to subscribe, like, and share para po mas marami pong nakakaalam dito po sa content na ginagawa natin. Na po pwedeng i-undergo si Ma'am Telma. It's either yung laparoscopic procedure na wala siya masyadong maramdamang pain. Agad naman tumugon ang mga doktor na maaaring titingin sa kanya, especially mag-undergo ng surgery kasi during this time, since this is an emergency, kailangan na po na mag-undergo ng surgical procedure po ang ating case study. Also, we'll try to connect and contact also doon sa mga pwede nating makausap regarding din sa health card or HMO na maaari kung saan siya pwede maka-avail. And pinaliwanag naman po ng maigi doon po sa HMO side, and then also with the hospital processes and procedures. Kaya po mas manatili po na pinapakalma natin. Pagka ganito mga cases, mas maganda papakalmahin muna natin yung mismo ang pasyente and at the same time yung kamag-anak ng pasyente para hindi magpapanik. Kasi mas maganda, mas madaling ma-absorb kung ano yung mga information na ibinibigay kaysa naman dun sa magpapanik, kasi lahat ng bagay pagka dinaan natin dun sa pagkakataranta natin, wala din po maidudulot ito. Instead na makakatulong tayo, mas nakakadagdag pa tayo sa iintindihin una-una dun sa pasyente. Po, possible care of patient lang po yan. Okay. So, cash out talaga. Meron din naman. Ika-cash out na po talaga ng patient yun pagka yung anesthesiologist. Okay. Alright. And then po, meron po kasi silang inaano sir na mga assist doctor po. Ayun po, pag may assist doctor, hindi rin po siya kino-covered medical care. Okay. Yun nga, kasi required din
po tayo mag-file ng PhilHealth para may less pa naman po ito sa hospital bills and professional fees ng mga doctors. Okay, okay. Okay. So, ayan po, may coverage na naman siya ng lab cole po. Okay. Ayan, 100,000 po. And then po, tawag dito, yung ibang patient, ilang taon na po si patient? Wait lang, check po. Ma'am, ilang taon na po? 58. 58 po, ayun. Yung iba kasi sir, bago siya gawin yung procedure or yung surgery po, pinapa-TB clearance po sila, yung cardiopulmonary clearance para lang po kung may mga other conditions pa po yung patient. So dapat po clear po si patient. So, possible to, i-go na siya sa ano? I-go na siya sa open? Laboratory. Opo. Kung open po, up to MPL naman siya sir, 100 din po. Tapos, yun po yung kung lab naman po. Kasi ang open, may hiwa po yan. So, matagal yung healing. Pero, Good job pa rin naman po pagdating sa HMO kasi ipiniliwanag naman po nila kung ano yung mga processes and procedures at saka pagdating naman so kung ano yung mga coverage na maa-avail po ng mga beneficiaries or dun sa mga card holders. And at the same time, since isa sa mga beneficiaries po ang ating case study, meron pong dinideclare na a certain amount po no, kung saan yun lang po yung kanyang maximum benefits po na naa-avail po dito sa kanila HMO. Dagdag pa po dyan is sila mismo ang nagre-reach out dito sa patient at sa mga pamilya ng patient para maipaliwanag po kung paano po at ano po ang mga dapat gawin upang maa-avail po ang nasabing benefits po dito sa sinasabing. Malaking bagay po na nag-uusap po ang guarantor kung saan kung may HMO or mismo ang sa hospital sa especially po sa mga procedures na gagawin na nakakapag-usap po ang pasyente o ang pamilya ng pasyente upang mas maraming malalaman po kung ano po ang pinaka-process at saka ano yung mga procedural na gagawin. At higit sa lahat, magtanong po tayo kung ano po yung dapat natin gawin para po wala pong lapses at wala pong kumbaga hindi ka natatrap sa isang situational na lang na wala ka na magagawa kundi sige yun na lang. So malaking bagay na mga dapat itanong na. Nung nabalitaan po ng ating Tatay Owan at saka Nanay Owan ang sitwasyon ni Ma'am Telma, agad po silang bubisita dito sa hospital. Ang reason naman is that, of course, kailangan makausap nila bago i-undergo ng surgery kasi during this time, nasa right conscious pa naman po si Ma'am Telma kasi piniprepare pa lang naman po siya doon sa surgical procedure. Kaya nandito po ang Tatay Owan at Nanay Owan bubisita po sa kanya and at the same time, nililigaw po namin yung kanyang stress. Hindi namin siya yung time na isasalang na siya dahil nakaprepare na nga po, binabawas-bawasan natin yung kanyang stress level. Instead na matataranta ay pinagkakatuwaan pa namin siya. Kasama po si Tintin ang kanyang anak at niluloko pa nga namin siya na yung pagsusuot niya ng gown. At niluloko pa nga namin siya na yung pagsusuot niya ng gown. So dito, nakikita natin na mas mabilis na po at hindi na siya nakaramdam ng pain pero mag-undergo na po yan o operahan na po yan. So niluloko namin siya na pagbalik niya, paglabas niya sa operating room, balik alindog na at the same time, mababawas, yung kung ano yung edad niya ngayon dyan, mababawasan ng 10 years. Yan po, di ba? Excited na siya sumakay ng kanyang Mercedes-Benz. Yan, naka-gown na po siya. And then, hindi mo makikita sa mukha niya na na-stress yan. Pero alam namin, ramdam na namin yung kanyang taranta dyan. Kasi panay tanong na siya kung ilang oras daw siya sa loob. So, niluloko lang namin siya na 1 to 2 hours. Pero, siyempre, hindi na namin sinabi kung yung totoong oras. At tingnan niyo naman ang kanyang gown. Naka-ribbon pa yan. Oh, nire-ribbon. Ma'am, sino kasama mo rito, Ma'am Telma? Dito sa paghatid, ikaw ba to, Tin, o si Trisha? Si Trisha pala to. Oh yeah, si Tin kasi ay nasa work pa. So si Trisha dyan, nilalaso, diba? May peace sign pa siya, nilalagyan ng ribbon-ribbon ang likod ng kanyang gown. Niluloko nga namin siya na dapat hindi na magpapan
Yan. Kasi pagka nandun sa operating room, tatanggalin lahat yan. Anyway, it's time to go now. So yan, inoorasan po namin kasi naghihintay na po para susunduin na siya ng kanyang attending physician at saka mga nurse. Dadali na po siya sa operating room. Teka. Ang galing. Posing muna, posing. Kasi pagbalik mo rito, meron ng additional procedure yan ng landscape. Landscape ang tawag doon. Pasisikipin yung lot. Diba? Yes! Wala ka ng wrinkles. Wala ka ng wrinkles. Tapos, balik alindog na siya. Mabawasan mo. Okay, good luck. Sleep well. Bye-bye. Bawal doon kasi area na ng... Oo, bawal sa hospital magkuha ng video. Lumabas na si Ma'am Telma at saka conscious na siya. Ma'am, ano masasabi mo, ma'am? Sa lahat, sa hiwa. Masakit? Pero ilang oras mo sa tingin mo, ilang oras ka nandun sa operating room? Yun pala, 4 na oras sa loob? Eh bakit alas 12 ka na nagising? Hindi ko rin alam. Akala ko lang, isang oras lang ako. Kasi ang ginamit sa kanya is general anesthesia. Pero okay na siya. Natanggal. Ay, patingin nga ng bato. Pakita natin yung bato. Kasi si ma'am pala, may lihim na power pala to. Minsan nagdadarna pala siya. Kita niyo po yan. Yan, narinig niyang tunog. Bato talaga siya, parang black pearl. Ay, minsan pala, no, sa tao pala, nasa tao pala yung black pearl. Yan. Oo. Yan ang nagkukos sa kanya ng pain. Bato po yan. Akala niya kasi sa si Darna. Salamat, Ma'am Tin. Ay, ma'am, pag hinawakan niyo po, lilipat po sa inyo yan, power. Opo. Si ma'am, gagraduate na po siya ngayon. Last day na po niya ngayon. 2 lang po sila dito sa... Sama sa sila yung maliliit.